Ang pagsakay ng royal family ng Kaken Empire at ang iba pang tao dito sa Black Whale ay nagresulta sa isang successful na selebrasyon. Pero hindi pa nga nagsisimula ang paglalayag mga kaibigan ay nagkakagulo na pala sa Tier 3, 4, and 5. At ngayon na i-review na natin ang Chapter 259 o ang Episode 20 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksihan na natin ang tunay na simula ng Succession War at ang nakaagimbal na pangyayari sa loob ng Black Whale pati na ang mga plano na gagawin ng mga prinsipe sa Succession War na ito. Yan at marami pang ibang matitinding eksena ang ating masasaksihan sa chapter na ito ngayon mga kaibigan. This is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! 目を見れば大体わかる。 Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Departure at nagsimula ang eksena na kung saan ay may kita itong malaking barko na ang Tier 1 ng Black Whale mga kaibigan. Kasunod yan ay may kita ang buong Black Whale na umalis na sa port. So nagsimula na ang paglayag mga kaibigan. May kita naman dito ang mga taong nagsipagsigawan sa saya at ang napakarami ring tao na dumalo at nakatingin ngayon sa live coverage dito sa malaking screen. Kasunod yan ay may kita naman itong ilang mga ferry na nagmumukhang sobrang liit mga kaibigan dahil sa laki nitong Black Whale. At nang nag-depart na nga ito ay nagdiwang naman ng mga taong dumalo sa pier. Sabay sabi ng host na nasa loob ng Black Whale na wikang welcome passengers. Ang Black Whale ay nagtagumpay ng makaalis sa port. At ngayon ay patungo na raw sila sa napakalawak na karagatan. Ayon pa ng host na mananatili daw sila sa Black Whale sa loob ng 2 buwan patungong Dark Continent. Kasunod niyan ay may kita itong theater sa Tier 2 habang nagpapaliwanag ang host sa ipina-flash dito sa screen na wikang sa loob ng 3 linggo ay makakalabas raw sila sa natural fishing area of waters ng known world. At mula dyan ay magre-refuel daw sila dito bago tuluyang dumako sa ocean boundaries ng Dark Continent. Paliwanag pa rito na mas delikado raw ang kalangitan kaysa sa karagatan patungong Dark Continent sapagkat marami rong bagyo, tornado, mga kidlat at mga lumilipad pa ng mga nilalang ang nasa kalangitan na mga naglalaban-laban sa mga territories mga kaibigan para sa survival nito. Kaya kinakailangan daw nilang isarado ang dome na matatagpuan sa Tier 1 upang maprotektahan daw ang Black Whale sa mga predators at harsh conditions. Daragpang paliwanag nito na after daw nilang makapag-refuel ay maglalayag na raw sila for 5 weeks dito sa napaka-harsh na karagatan patungong Dark Continent and after 5 weeks ay finally makapag-step foot na sila sa Dark Continent. Matapos ang explanation na yan ay nagpalakpakan naman ang mga tao rito. Subalit ang ipinaliwanag ng host ay hindi pala ang totoong destinasyon na kanilang pupuntahan sapagkat base nga sa nalaman na natin sa nakaraang mga chapters ay paliwanag dito ni Jel mga kaibigan ng official daw talaga na paglalayag at ang goal nila para sa royal family ng Kaken at sa mga general passengers ay after nilang makalabas sa territorial waters ay hihinto ang Black Whale sa New Continent, hindi sa Dark Continent. Dito nila iiwan ang general passengers na from here ay tatransfer na itong mga Zodiacs mga kaibigan sa ship ni Morel at pupunta sa gate na kung saan ang mga gatekeepers mga kaibigan ay matatagpuan. At may kita rito na ang gate ay nakalocate sa far ocean boundary na mula dito ay sa unahan yan ay ang official ng karagatan ng Dark Continent. May kita naman dito si Jel kasama si Sabiko, Clark, Ginta, Pion at ang 2 pang babaeng kasama ngayon ni Jel in which ay paliwanag pa ni Jel na sa unahan daw ng New Continent ay may isa rong maliit na isla na gagawin nilang staging base in which ay si Nov ang naka-assign dito na magdi-distribute ng supplies at personnel. However, si Toka rin naman mga kaibigan, which is itong babae, ang siyang mag-handle sa pagta-transfer mula dito sa staging base to the Dark Continent. Kasi alam naman natin na hanggang dito lang na area tutulong si Nov mga kaibigan. In which ay paliwanag naman ni Toka rin na ang kanya raw ability ay hindi raw gaano ka-useful unlike kay Nov. Kasi hindi raw nakapag-teleport ang kanyang ability at low capacity lang daw ang kaya nito. Kaya sinuggest dito ni Toka rin na maghanap na lang daw si Jel ng dagdag pang mga magta-transport ng supplies at personnels na tutulong naman sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang sa isipan naman ngayon nito Karin ay namamangha siya mga kaibigan sa ganda at sa payat nitong si Jel. In which ay sagot naman ni Jel na sinusubukan na raw niyang maghanap ng mga transporters pero mahirap daw talaga. Habang sa isipan naman ngayon ni Jel ay nakyutan naman siya dito kay Tokarin. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa Tier 1 may kita si Beyond na nakahiga at nagbabasa lamang ng libro sa loob ng kanyang selda. Habang nakabantay naman dito sa kanya itong sina Sayu, Kanzai at Sacho. Tanong naman dito ni Kanzai na kailangan ba raw talaga nila ng 3 tao kasi sa tingin niya ay nagsasayang lang daw sila ng tao rito. In which ay sagot naman ni Sayu na wikang edi umalis ka, pabigat ka lang naman dito. Nasagot naman ni Kanzai na ikaw din naman. Habang sa isipan naman ngayon ni Sacho ay wika niya na maganda raw kung may multiple Zodiacs na nakabantay sa Tier 1 and Tier 2 in case of emergency na posibleng mangyari. Pero madami na raw kasi ang 3 Zodiac na nakabantay ngayon kay Beyond. Especially na wala pa naman daw
nagpaplano si Beyond ngayon na tatakas o tumakas. Kaya sinabihan niya sina Sayu at Kanzai na mag-suggest na lang daw sila kay Miss Zystom ng rotational na duty dito sa pag-guard mga kaibigan kay Beyond. Parang isa naman daw sa kanila ay makapag-support sa Royal Army. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay may kita ngayon si Steiner na kasalukuyang binabasa ang Journey to the New World. Kaya tanong naman ng kanyang kasama rito na nagbabasa pa ba raw si Steiner nito, na akala raw nila ay na-memorize na raw ito ni Steiner. Sagot naman ni Steiner na dapat ay basahin din daw nila at least man lang itong chapter patungkol sa Labyrinth City. Kasi kung mamamatay daw siya ay ang isa raw sa kanyang mga kasamahan ang susunod na magiging Deputy Secretary. Nasagot naman ng kanyang mga kasamahan na itong si Steiner pangaraw ang huling mamamatay sa kanila. Paliwanag pa nitong isa na magiging maayos lang daw ang lahat kasi protektado naman daw sila ng Hunters Association. Bukod pa riyan ay ang current daw na IPA Director ay isa raw sa mga unofficial na survivors sa ekspedisyon patungong Dark Continent na nangyari noon. So after all ay itong IPA Director mga kaibigan ay isa pala sa mga nakasurvive noon sa paglalayag sa Dark Continent na nakabalik sa normal nitong buhay along with Beyond mga kaibigan. Kasi alam naman natin na galing din si Beyond doon at nakabalik na normal lang mga kaibigan at walang mga nakuhang sakit mula sa Dark Continent. So sino pa kaya ang mga hindi pa natin kilalang survivors na nakabalik noon sa normal nitong pamumuhay after nangyaring paglayag sa Dark Continent? Matapos yan ay sabi pa nitong isa na itong si Steiner daw ang magiging living witness sa magiging success ni Beyond sa paglalayag na ito. Na ayon pa nitong isa, ganun din daw ang sinabi sa kanila ng IPA Director. Kaya ang paglalayag daw na ito ay isa rong free ride patungong promotion nitong si Steiner. Kaya sana wag daw silang kalimutan ni Steiner pag nasa taas na raw ito. Matapos niyan ay dito naman sa Tier 3, may kita ngayon na abala sina Chidel at Leorio sa pag-o-organize ng mga medicinal supplies mga kaibigan at mga gamot. Sa Tier 4 naman ay may kita si Miss Zystom kasama ang Kakin Royal Army dito sa loob ng conference room. Habang sa Tier 3 ay may kita si Botobay na nasa loob ng courthouse na kasalukuyang may nangyayaring paglilitis ng kaso sa mga suspect na may criminal case. Matapos yan ay sa sumunod ng mga eksena, may kita ngayon itong si Kurapika na nagtataka sapagkat sa loob ng banyo ay may kita ang bangkay na para pang na-drain at sinisip ang laman at dugo nito mga kaibigan. At ang bangkay na ito ay si Woody daw. Paliwanag pa nitong nakakita na ang dugo raw ni Woody ay drainain daw. Hindi raw kasi nag-check-in si Woody mga kaibigan kaya hinanap niya raw ito at natagpuan na lang daw niya itong ganito na. Ayon pa nitong isa na hindi raw nakalak ang pinto ng banyo. Pero kahit siya ay hindi naman daw din siya naglalak ng pinto sa tuwing umiihi. Ayon pa nitong isa na ang time of death daw ni Woody ay between 12:15 to 12:30. Tanong naman dito ni Kurapika kung wala ba raw silang nakitang ebidensya ng intruder na pumasok dito para gawin ng krimen. Nasagot naman ng kanyang kasama na wala raw. Pero unfortunately, ang suspect ay masabi niyang nandirito lang daw sa kanilang area. In which ay sagot naman ni Kurapika na hindi, posible ring iba ang may gawa nito. Matapos niya hinawakan naman ni Kurapika ang ulo nito at may kita na tila ba'y may butas sa bandang leeg nito. Kaya sabi dito ni Kurapika na tatanggalan niya raw ng damit itong bangkay. Na nung hinubaran na nila ito ng suit mga kaibigan ay may kita na puno ng butas ang katawan nito na dinaanan pala ng dugo. Kaya nag-conclude dito si Kurapika na isang atake raw gamit ang Nen ang may gawa nito. Kaya gusto raw niya na sumagot ang lahat ngayon ng totoo sa kanyang itatanong. Kasi posible raw gawa raw ito ng isang intruder na may Nen abilities. Kung kaya't nagsalita na dito si Kurapika na wikang na kung sino raw ngayon ang nakakagamit ng Nen ay dapat daw itong mag-step forward. In which ay ayon naman itong isa na ano ba raw itong Nen na to? Isa ba raw itong psychic power? Paliwanag naman itong isa na wala pa raw siyang narinig tungkol sa Nen na yan. Hindi ba raw yan isang uri ng nilalang? Nang masabi yan ng mga kasamahan ni Kurapika, ay sa isipan naman ngayon ni Kurapika ay napasabi siyang mas worse pa raw pala sa inaasahan niya ang nangyayari ngayon at masyado rong risky na gamitin niya ngayon ang kanyang mga kadena. Darag pa niya na naiintindihan naman daw niya na walang alam ang mga royal guards sa mga nangyayari ngayon. Pero ang di raw niya naiintindihan ay ang mga hunters na naging bodyguards din ni Prince Wobble, which is itong tatlong to, na bakit ay hindi raw ito nag-take initiative at makipag-cooperate na lang upang ang mga royal guards ay masutulong pa sa kanila at makipag-cooperate din sa kanila ng gusto. Matapos yan ay sinabihan naman ni Kurapika ang dalawa sa kasamahan nito na malapit na raw silang pupunta sa ceremony hall upang e-escort ang reyna. Kaya ibigay na lang daw muna nila itong katawan ni Woody sa Royal Army at mula raw ngayon kailangan na rin daw nila o ng bawat isa sa mga guards na may kasama na dapat ay in group na raw sila kung kikilos para maiwasan ulit ang ganitong incident
presidente. Matapos niyan, nang umalis na ang ibang bodyguards, dito naman kinonfront ni Kurapika itong tatlo at sinabihan sa kung bakit hindi raw sila nag-step forward kanina nung tinanong niya kung sino rito ang nakakaalam patungkol sa Nen o may Nen ability. Kasi kahit ang Nen ay napakalaking sekreto raw sa Hunters Association, ay dapat na sa ganitong sitwasyon ay dapat na nakikipag-cooperate na lang daw sila at mag-adapt na lang daw sa sitwasyon ngayon. Natanong naman itong isa na wikang, gusto ko munang itanong sa'yo na bakit raw nagsalita kanina si Kurapika patungkol sa topic ng Nen, na ang misyon daw nila ay limitado lamang daw sa pagprotekta sa Reyna at Prinsipe. Narado pa nitong isa na ito raw ay isang internal conflict lamang between sa Royal Army at Kakin. Na nang masabi nitong dalawa ay dito naman nagulat si Kurapika na sabi nito sa kanyang isipan na wikang, huwag mong sabihin. Matapos niyan ay paliwanag naman itong isa na kung may tao raw mula sa military kanina na alam ang tungkol sa Nen, then ang kanilang pag-step forward para ipaalam na marunong silang gumamit ng Nen ay magbibigay lang daw ng opposite na epekto. Kasi mga ngahulugan lang daw ito na parang idiniklara nila ang kanilang sarili na may intensyon silang makialam sa internal conflict between the royal armies nitong Kakin, mga kaibigan. Sabay sinabihan nitong isa si Kurapika na sa ngayon ay mag-focus na lang daw muna sila sa kanilang misyon talaga para hindi raw sila guluhin ng mga may gawa ng krimen kanina. Bagay na nagpasabi naman sa isipan ni Kurapika na wikang hindi nila alam ang tungkol sa Succession War. Kaya tanong dito ni Kurapika kung nag-apply ba raw ang mga to sa website ng Kakin noon para maging bodyguards ng prinsipe. Nasagot naman nila na oo raw. Syempre naman. Kaya tanong naman dito ni Kurapika na then hindi ba kayo nagkita ng Reyna nung nag-apply kayo? Nasagot naman itong isa na tungkol ba yan sa interview na kung ganun ay exempted daw sila noon dito. Kasi di raw tulad nitong si Kurapika, sila ay kinontak na raw nila ang Kakin noon pa simula nung nag-anunsyo raw ito sa mundo patungkol sa kanilang paglalayag sa Dark Continent. At ang pag-apply naman daw nila sa website noon ay para lang daw yun sa formalities. Ayon pa nitong isa na may mas marami pa nga raw silang alam tungkol sa royal family at ang tungkol sa military at sa sitwasyon na ito kumpara dito kay Kurapika. At sa tingin niya na kahit nagustuhan daw si Kurapika ng Reyna bilang bodyguard nito ay dapat na at least man lang ay maging maingat na lang daw itong si Kurapika sa mga sasabihin nito around sa ibang tao. Nang masabihan nitong dalawa ay dito na narealize ni Kurapika na itong tatlo ay dumaan daw pala kay Pariston para ma-hire as a bodyguard, na marahil ay hindi raw sila sinabihan ni Pariston patungkol sa Succession War o di kay hindi raw talaga alam ni Pariston ang tungkol dito. So after all ay siya lang daw pala ang nag-apply as a bodyguard na alam ang buong sitwasyon ngayon dito sa Black Whale at sa royal family na nandirito, mga kaibigan. Matapos yan ay dito naman sa Tier 1 sa ceremonial hall na kung saan ay nangyayari ang dinner party ay may kita, mga kaibigan, ang mga nagsiselebrate ngayon ng mga mayayaman at ang mga royal family, in which ay dito naman sinabihan ng butler ng hari itong si Queen Oito na oras na raw para bumalik sa quarter o sa room nito, in which ay may kita naman ngayon si Benjamin na pinagmamasdan ang mga tao. Sabay sabi nito sa kanyang isipan na ang lahat ay nandito raw sa ceremony. So ito raw pala ay isang 14-way battle royale na kahit minomonitor daw sila ngayon ng hari at ng royal army nito ay masabi naman niyang ina-underestimate daw siya ng mga to. Nawika pa niya sa kanyang isipan na isang katangahan daw na subukan siyang iligpit kasi siya raw bilang ang unang prinsipe ang siyang makakakuha sa korona. Kaya dapat lang daw silang mamatay, na maswerte lang daw kung sakali mang ang isa sa mga prinsipe ay mamamatay sa kamay ng isa pang prinsipe. Sabay may kita rito, mga kaibigan, ang intent to kill ni Benjamin. Nawika nito sa kanyang isipan na ang kamatayan dong mararanasan sa kanyang kamay ay hindi raw magiging simple. Matapos niyan ay may kita naman sa isang upuan ang kanyang ama na nakatingin dito kay Benjamin at nakangiti habang kumakain. Habang si Cherednik naman ay nag-oobserba rin sa paligid. Si Momose ay may kitang may kinakawayan habang si Kacho naman ay sinabihan na ng butler na oras na raw para bumalik na ito sa kanyang kwarto. In which ay dito naman niyaya ni Kacho ang kanyang kapatid na si Fogitsu na samahan siya. Which is tinawag niya dito si Fogitsu, mga kaibigan, bilang si Fufu. Dito naman nagsalita ang butler na one at a time lang daw ang aalis na prinsipe, in which sagot naman ni Kacho na hindi naman daw, sasamahan lang daw siya ni Fugitsu sa may passageway lang kasi minsan gusto raw nilang magkaroon ng pribadong pag-uusap, bagay na nagpa-agree naman kay Fugitsu. Kaya sabi naman itong mga matatanda na nagkakasundo raw talaga ang dalawang magkapatid na yan, kaya siguro in the future ay magkakaroon daw sila ng dalawang rulers of Kakin. Matapos niyan ay napapalabas na sila, in which ay may kita naman sa main exit na sinusundo na ngayon si Kacho ng
ng kanyang mga guards, ay dito naman nagsalita si Fugitsu patungkol sa Succession War, in which ay nung tinanong niya si Kacho patungkol sa Succession War, ay in-address naman niya dito si Kacho bilang si Kati. Kaya pabulong naman na sumagot ngayon si Kacho kay Fugitsu na wikang, huwag ka masyadong komportable na tawagin ako sa pangalan niyan, Gunggong. Makinig ka, magtulungan tayo sa pagpatay sa ibang prinsipe. Mga salitang ikinabahala naman ni Fugitsu nang dadapang sabi ni Kacho na wikang, at kung tayong dalawa na lang ang matitira ay ikukumbinsi ko ang ating ama na buhayin ka. Kaya pagsabihan mo yung mga guards na tumulong sa mga guards ko. Nakuha mo ba ako? Dadapang sabi dito ni Kacho na wikang, kaya ngumiti ka lang dyan kasi kitang kita tayo rito sa camera. Matapos niyan ay dito lang mga kaibigan naka-fake smile si Fugitsu matapos masabi yon ni Kacho. Sabay nagpaalam na si Kacho na wikang, pangako mo yan na fufu, in which ay makita naman ngayon si Fugitsu na kumakaway na rin kay Kacho. Matapos niyan ay na nakalabas na si Kacho ay narinig naman ni Melody ang sinabi nito sa kanyang kapatid kanina, na napasabi na lang dito si Melody na nakakatakot naman daw nitong si Kacho. Dito naman kay Kacho ay sinabihan niya ang isa sa kanyang mga guards na dapat ay sabihan niya raw ang kanyang ama na ipaligpit ang matanda mula sa RG Foundation kanina sapagkat lagi daw siyang tinitignan nito kanina, which is nakakadiri raw. Nasagot naman itong guard na masusunod daw. Matapos niya ay habang nakikinig si Melody ay dito niya naman nalaman na parang niloloko daw ngayon ni Kacho ang kanyang sarili, na ang sarili nito mga kaibigan ay parang isang fake personality lamang ang ipinapakita, na ang ipinapakita palang personality mga kaibigan ni Kacho ay isang fake personality lamang. Matapos ng eksena niyan ay balik dito kina Kurapika, may kita naman na ang apat na guards ay natagpuan na ngayong wala ng buhay at kaparehas ang kanilang sinapit ngayon sa nangyari kay Woody. Bagay na ikinagulat naman ni Kurapika kasama itong si Oito na nakauwi na mula sa dinner party. So kararating lang nitong si Kurapika mga kaibigan kasama ang dalawa pang guards na nag-escort kay Oito. Kaya dito naman tinanong ni Kurapika ang dalawang katulong kung ano raw ang nangyari dito. Nasagot naman itong dalawa na di raw nila alam. Abala raw sila sa kani-kanilang mga gawain. Kaya tanong naman ni Kurapika sa kung sino raw dito ang huling nakakita sa kanila. Nasagot naman itong isa na nag-check-in lang daw ang mga to mga 15 minutes ago pa at hindi niya raw sila nakita, pero wala naman daw inireport na problema na ganito sa kanila. Kaya na may dahil sa walang nakasagot ng maayos ay dito na nagpalabas ng baril si Kurapika at ipinalabas na rin dito ang kanyang mga kadena. At may kita dito mga kaibigan na inactivate ni Kurapika ang kanyang dowsing chain. Sabay sinabihan niya ang Reyna na wikang, umatras ka po muna mahal na Reyna. Matapos yan ay tinutukan naman ni Kurapika ng baril ang mga guards mga kaibigan at inutusan na pumunta raw sila sa living room ngayon din. Dahil pa rito ni Kurapika ng wikang, ibubunyag ko na sa inyo ang lahat ng nalalaman ko at tatanungin ko kayong lahat ng ilang mga katanungan. Sabay itinapat na nito ang kanyang dowsing chain na wikang, kung magsisinungaling kayo, ang kadena ay gagalaw at kung gagalaw ito ay papuputukin ko itong baril. So grabe, napakadaling mag-escalate mga kaibigan ang sitwasyon ngayon at napilitan na nga ngayon si Kurapika na ilabas na ang kanyang kadena para i-interrogate ngayon ang mga guards kung sino talaga ang salarin o may gawa ng pagpatay nitong mga guards mga kaibigan. So ang tanong, sino nga ba talaga ang salarin sa napaka-unusual na paraan ng pagpatay? Related ba ito sa naramdaman ni Kurapikang nakakakilabot na aura noon? Well, yan at marami pang iba ang ating masasaksiyan sa susunod na chapter sapagkat dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video ay kanagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo.
Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.